Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video nga po ay gusto ko lang pong gawa ng reaction. Itong panibagong update sa Klabong. At eto na nga po guys. Dito po sa naging Sunday live nitong si nagmamagandang girlfriend nitong si Kuya Bong, ay binanggit niya dito na itong si Kuya Bong daw ay bandang alas 6 pa lang ng umaga ay wala na sa kanila. At hanggang nung oras na siya ay nagla-live ay kinontak daw niya itong kanyang anak. Ayan, sabi daw nito ay wala pa rin daw doon si Kuya Bong. At ang masakit nito ay hindi daw nagpaalam itong si Kuya Bong. O hindi na daw nagpapaalam itong si Kuya Bong sa tuwing ito'y umaalis doon sa kanila. Alam nyo guys, naalala ko lang, nung panahong itong si Ate Nenet ay nakita nito itong si Kuya Bong dito sa tapat ng bahay nila, na sinabi nitong si Ate Girl na nagmamagandang girlfriend dyan ni Kuya Bong na pag ito daw si Kuya Bong ay umaalis sa kanila ay namamaalam ito. Yan yung ipinagmamalaki niya sa kanyang live. At nandun pa nga si Kuya Bong. Tinatanong niya doon si Kuya Bong. Sinasabi niya, di ba namamaalam ka sa akin pag ikay umaalis? At sumasang-ayon doon si Kuya Bong. Ay bakit ngayon sinasabi mo na itong si Kuya Bong ay pag umaalis ay hindi na namamaalam sa inyo? Ibig bang sabihin yung sinabi mo noon sa iyong live na hindi pa naman nagtatagal eh? Kailan lang yun? Yung sinabi mo doon na itong si Kuya Bong ay namamaalam sa iyo o sa inyo ay hindi totoo? Ibig bang sabihin, doon pa lang ay niloloko mo na yung mga viewers mo? Tapos ito nga guys, itong bagong live nitong si Ate Girl, nitong nagmamagandang girlfriend nitong si Kuya Bong, ay eto, patatlong araw na daw na hindi umuuwi itong si Kuya Bong. Simula nga daw nang ito'y umalis sa kanila ng linggo ng alas 6 ng umaga na walang paalam, ay hanggang sa ngayon ay hindi pa bumabalik itong si Kuya Bong. At dito, sinabi din niya
na yung bike at cellphone ni Kuya Bong ay naisanla na. At di umano, ito daw bike ni Kuya Bong ay plinano nilang tubusin sa tulong ng sponsor. Kaya lang, dahil nagsinungaling na nga daw sa kanya si Kuya Bong, ay iniatras niya yung pagtubos. At sinabihan nga daw niya yung makakasama sana ni Kuya Bong para sa pagtubos ng bike na wag nang tumuloy. Dahil delikado daw. At baka nga daw ito si Kuya Bong ay tumembre na doon sa taas. Kung saan ba yung sinasabi niyang taas na yon. At baka daw ikapahamak pa nitong makakasama ni Kuya Bong sa pagtubos. Alam nyo guys, dito sa pananalita nito si Ate Girl, ay tila ba wala siyang tiwala dito kay Kuya Bong. Na tila ba pinagdududahan niya ito si Kuya Bong na ipapahamak ni Kuya Bong itong makakasama ni Kuya Bong sa pagtubos sa kanyang bike. At hindi lang yan guys. May mga sinabi pa itong si Ate Girl dito sa kanyang live na ito na para sa akin ay hindi nakatanggap-tanggap. Dahil para sa akin ay masyado ng foul itong sinasabi o itong paratang niya dito kay Kuya Bong. Na alam naman natin na hindi ito kayang gawin nitong si Kuya Bong. Kasi dito guys, ay pinapalabas niya na itong si Kuya Bong daw ay may mga gawi na hindi niya nagugustuhan, na ikinatatakot niya para sa kanyang anak. Dahil may time daw na ito si Kuya Bong ay magdamag na hindi natutulog at tila ba balais. Kaya natatakot daw siya para sa kanyang anak. Hindi nga lang niya masabi dito ng diretsyo na kaya nagkakaganon ito si Kuya Bong ay dahil ito'y nagdadrugs. Katulad nung pinalabas niya dati, nung una silang naghiwalay nito si Kuya Bong. Na doon sa pag-uusap nila ni Kuya Bong, ay pinapalabas niya doon na itong si Kuya Bong ay gumagamit ng illegal na droga. At ito na naman ulit yon. Ipinapahiwatig niya dito sa live niyang ito na itong si Kuya Bong ay bumabalik sa paggamit ng illegal drugs. Kaya hindi ito makatulog. Hindi man niya yan pinpoint, hindi man niya yan sinabi, pero yon ang pinapalabas niya. Hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak para hindi natin mahagip kung ano yung ibig niyang sabihin. Ngayon, sinasabi niya na natatakot siya para sa seguridad ng kanyang anak. Dahil nga daw dito sa ginagawa ni Kuya Bong na ito. Dahil nga dito sa ikinikilos ni Kuya Bong na ito. Oy Ate Girl, for your information, sa tinagal-tagal niya si Kuya Bong dito kay Laka Business, na alam naman nating lahat kung ano yung bisyo niyan, kung ano yung behavior niyan, dahil wala namang itinago sila ka business. Pero ni isang tao, wala yan sinasaktan. Dahil lang si Kuya Bong ay takot sa gulo. Takot yang manakit. Kaya ito yung hindi katanggap-tanggap sa mga sinabi mo. Ito si Kuya Bong ay kinatatakutan mo. Dahil baka may gawin ito na hindi maganda sa anak mo. Nung makilala mo yan si Kuya Bong dito kay Laka Business, ay alam mo na kung ano yung pagkatao ni Kuya Bong. Alam mo na kung ano yung gawin niyan. Alam mo na rin kung ano yung mga bisyo niyan. At dito nga sa sinasabi mo, nung una ka palang makipag-ugnayan dito kay La Mrs. Ka Business para i-mine itong si Kuya Bong, ay hindi na naglihim sa iyo sila Mrs. Ka Business kung ano ba yung katangian nito si Kuya Bong, kung ano ang ambisyon nito si Kuya Bong, at kung ano ang pagkatao nitong si Kuya Bong.
At sinabi mo pa nga doon na kahit anong pagkataong meron si Kuya Bong ay tatanggapin mo ng buong buo. At tutulungan mo si Kuya Bong na mabago ang pag-uugali niyang ito. Tutulungan mo kamo si Kuya Bong para mabago ang buhay nito. Na sinabi mo pa nga doon, nasukdulang samahan mo itong si Kuya Bong sa pangangalakal ay gagawin mo. Huwag lang kayong magkahiwalay. Pero ngayon, dito sa live mo, ay tila ba tinutuldukan mo na yung sinasabi mong pagmamahal mo dito kay Kuya Bong. Dahil ang sabi mo dito ay hindi mo na ulit bibigyan ng pagkakataon itong si Kuya Bong. Asa na yung sinasabi mong pagmamahal mo? Asa na yung sinasabi mong pagmamahal mo dito kay Kuya Bong? Na sinasabi mo dati na handa ka magtiis. Handa kang magsakripisyo para mabago mo lang itong si Kuya Bong. Wala pa nga 1 taon sa inyo eh. Sumuko ka na. Tapos ang dami-dami mong sinasabi dati kay Laka Business. Sinasabi nyo ng mga supporters mo na itong si Kuya Bong ay kaya lang pinagtsatsagaan itong si Ka-Business ay for the views. Ginagamit lang nila Ka-Business para sa views. Tapos ngayon sasabihin mo na ginawa nyo na ang lahat. Ginawa mo na ang lahat para dito kay Kuya Bong. Ate girl, hindi pa lahat ay ginagawa mo para dito kay Kuya Bong. Alalahanin mo, ilang buwan pa lang sa inyo si Kuya Bong. Ni hindi mo pa nga napagkalahati ang mga ginawang pagsasakripisyo at pagtsatsaga nila Ka-Business kay Kuya Bong. Tapos sasabihin mo na agad na nagawa nyo na ang lahat para kay Kuya Bong, para mabago itong si Kuya Bong. Ni hindi nyo pa nga nagawa na sugsugin ng madaling araw si Kuya Bong pag hindi ito na balik, pag ito'y hindi umuwi. Wala nga eh. Wala pa nga kayong ginagawang pagsugsug eh. Wala pa nga kayong sakripisyo na ibinibigay dito kay Kuya Bong. Ang sasabihin nyo sakripisyo yung ibinigay nyo, yung pagpapakain, yung pagpapatuloy dun sa bahay, yung pag-unawa kanyo, ay kulang. Kulang yung ginagawa nyong pag-unawa kay Kuya Bong. Dahil simulat sa poll, ay alam mo kung ano ang ugali nitong si Kuya Bong. Walang inilihim sila Ka-Business sa kung ano yung ugali ni Kuya Bong at kung ano yung mga bisyo nitong si Kuya Bong. Ngayon, kung sinasabi mo na mahal mo ito si Kuya Bong, pero ayaw mo na ngayon dahil nagawa mo na ang lahat ng pwede mong gawin, para sa akin ay hindi mo pa nagagawa ang lahat. Dahil sabi ko nga, ni hindi mo man lang napantayan ang ginawang pagsasakripisyo, pagtitiis, at pag-unawa nila Ka-Business kay Kuya Bong. Sabi mo, ikaw ang nagmamahal kay Kuya Bong, di ba? At ito sila Ka-Business nang gagamit lang. Pero bakit sila Ka-Business? Nagagawa nilang hanapin itong si Kuya Bong kahit madaling araw lang. Yun yung totoong pagmamahal. Yung kayang magsakripisyo. Yung kayang umunawa. Yun yung totoong pagmamahal. At alam mo kung saan ko nakita yon? Kay Ka-Business. Dahil yun ang ipinakita at ipinaramdam nila Ka-Business dito kay Kuya Bong. Pero anong ginawa mo? Kinuha mo itong si Kuya Bong kay Ka-Business. Dahil sa paghahangad mo ng 1,000,000 views. Nanggaling na rin mismo yan sa bunganga ng kaibigan mo.
nakuhanin mo si Kuya Bong. Dahil pag nakuha mo yan si Kuya Bong, ay sigurado magmi-million views kayo. Magte-trending kayo. Ay ngayong hindi kayo nag-trending, hindi ka nag-million views, papakawala mo na si Kuya Bong? Papabayaan mo na si Kuya Bong? Wala ka nang pakialam kay Kuya Bong? Ganun ba yon? Dahil alam mo na wala nang pakinabang sa'yo si Kuya Bong, kaya iniitsapera mo na. Napanood ko nga yung isang live mo na ipinagmamalaki yung dalawa ni Kuya Bong. Nakasal na kayo. At sinabi mo pa nga doon na hindi peke ang kasal nyo. At nag-yes ay doon na kayo virtual. Ikinasal na kamo kayo online. Ngayon, dahil sinasabi mong ikinasal na kayo, yan din ipinaniwala mo kay Kuya Bong, ay bakit parang ang bilis mong bitawan nito si Kuya Bong? Parang hindi ka na nga nag-aalala kay Kuya Bong Napatatlong araw na pala itong nawawala. Napatatlong araw na kamo kayong walang kontak dito kay Kuya Bong. Pero tila ba hindi ka man lang nag-aalala dito? At kung makatawa ka pa dyan sa live mo, ay ganun-ganun na lang. Nasabi mo nga, hindi ka lang makatawa ng todo dahil baka marinig ka ng amo mo. Pero kung wala kang inaalala na makakarinig sa'yo, ay hahagal pa ka ng todo. Ganyan ka bang magpakita ng pag-aalala doon sa itinuturing mong asawa? Dahil sabi mo nga ay kasal na kayo virtual. Diba? Ngayon, bakit tila hindi ko maramdaman yung pag-aalala mo dito kay Kuya Bong? Maging yung sinasabi mong pagmamahal mo dito kay Kuya Bong. Bakit tila hindi ko maramdaman yon? At sa mga sinasabi mo pa dito sa live mo na ito, na sa inuugali ka mo nito si Kuya Bong, ay nangangamba ka sa pwedeng gawin nito si Kuya Bong dito sa anak mo. Oh, come on, ate girl. Eto, uulitin ko lang sa'yo para maliwanagan ka at para maliwanagan na rin ang mga viewers mo. Ate girl, sa tinagal-tagal ni Kuya Bong dyan kay Laka Business, mahigit 2 taon yan dyan kay Laka Business. At alam mo naman, sa pool alam nating lahat kung ano yung vision niyan si Kuya Bong. Na minsan nga, o hindi lang minsan, madalas, na umuuwi yan si Kuya Bong dyan ng lango. Pero ni minsan ba, nabalitaan mo na si Kuya Bong ay may sinaktan tao? Nakita mo man lang ba na itong si Kuya Bong ay nagwala man lang dito kay Laka Business? Oo, nagkaroon siya ng pagkakamali dito kay Laka Business. Dahil sa pagguha nito si Kuya Bong sa mga personal na gamit ni Budang. Pero hanggang dun lang yun. Ni minsan, ni pitik, hindi nakapanakit si Kuya Bong ng ibang tao. Kahit pa siya'y lango sa alak o lango sa kanyang bisyo. Tapos sasabihin mo, papalabasin mo dyan sa live mo na nag-aalala ka sa seguridad ng anak mo. Dahil baka may gawing hindi maganda itong si Kuya Bong sa anak mo. Ate girl, napakalaki ng anak mo kumpara kay Kuya Bong. Ay kung tutuusin nga, baka si Kuya Bong pa matakot dito sa anak mo Kayang-kaya nitong giikin si Kuya Bong. Tapos sasabihin mo, nag-aalala ka sa seguridad ng anak mo dahil dito sa ipinapakitang habit ni Kuya Bong o sa ipinakikitang ugali nito si Kuya Bong na magdamag, hindi natutulog at tulala o balais. Alam mo ate girl, ugali mo na ito Ugali mo na yan. Ngayong alam mo na wala ka nang mapapala dito kay Kuya Bong dahil hindi naman tumaas yung views mo kahit gamit mo ito si Kuya Bong,
ay eto, bago pa dumating ang July, ay gumawa ka na ng paraan para i-dispatcha itong si Kuya Bong. Yun yung totoo. Tapos ngayon, gagawaan mo ng mga mapanirang kwento itong si Kuya Bong. Oo, maaari, siguro totoo. Na isinanla ni Kuya Bong yung kanyang bike at yung kanyang cellphone na bigay ng sponsor niya. Pero yung mananakit si Kuya Bong, yung katatakutan mo si Kuya Bong para sa seguridad ng anak mo, aba ate girl, napakalaking paninira niyan kay Kuya Bong. Kung talagang totoong mahal mo si Kuya Bong, alam mong hindi kayang gawin yan ni Kuya Bong. Dahil sabi mo nga, simula nang makuha nila ka-business itong si Kuya Bong, ay nasubaybayan mo na ang buhay nito, ang kwento ng buhay nito. Kaya dapat alam mo na itong si Kuya Bong ay walang kakayanang manakit ng ibang tao. Dapat alam mo yan. Dahil marami namang nai-interview ito sila ka-business na kapitbahay nito si Kuya Bong at mga kaibigan nito si Kuya Bong, na sila mismo ang nagsasabi na kahit minsan sa talambuhay nila na nakilala nila ito si Kuya Bong, ni minsan wala pa itong sinaktan. Ni minsan wala pa itong pinitik man lang. O tapos ngayon ganyan ka. Parang pinapalabas mo na ito si Kuya Bong ay may masamang gagawin dito sa anak mo. Na ito si Kuya Bong ay isang delikadong tao. Ngayon, sino kaya yung tanga na maniniwala sa iyong gawa-gawang alibay na ito, ate girl? Sa tingin mo, sinong tanga ang maniniwala sa iyo? O baka naman nga meron. Baka naman nga may maniniwala pa rin sa iyo sa iyong mga nilubid na kwentong yan. Na pinapalabas mo ngayon, ikaw na naman ang biktima. At ito si Kuya Bong ang siyang masama. Ang nakakatawa lang dito ay ka-announce nyo lang ni Kuya Bong na kayong dalawa nga ay kasal na. At nag-yes I do na kayo virtual. Wala pa nga yata 2 linggo na ini-announce mo yan. Nagawa mga namin na reaction yan Dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas ay hindi legal ang online wedding. In short, illegal ang sinasabi mong kasal nyo ni Kuya Bong. Pero okay na yon, sige. Sabihin na natin na naikasal kayo online nito si Kuya Bong. Tapos ngayon, after 2 weeks, ay parang ipinapahiwatig mo o talagang ipinapahiwatig mo na nahiwalay na kayo ni Kuya Bong, nawala ng klabong. Hindi mo lang madirektang sabihin ganyan. Pero yan ang gusto mong palabasin. Ano nangyari? Nag-divorce na kayo? Online din? Siguro, yung iba sa mga viewers mo, sa mga supporters mo, mapapaniwala mo sa kwento mong ito. Pero napakarami nang hindi na naniniwala sa iyo. Diyan sa mga nilubid-lubid mong salita na yan. Wala kitang-kita naman na ngayon, minamasama mo itong si Kuya Bong para kaawaan ka ulit ng mga viewers mo, ng mga supporters mo. Kaya kailangan mo na kasing i-dispatch si Kuya Bong kasi nalalapit na yung July. Palapit na ng palapit yung July. Ngayon, dahil wala ka naman talagang balak na pakasalan itong si Kuya Bong, simulat sa poll, ay ito, kinakailangan mo nang gumawa ng issue bago pa man dumating ang July. Kailangan mo nang gumawa ng issue para hiwalayan itong si Kuya Bong, para magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ito si Kuya Bong. Na samantalang yung mga ibinabato mong isyong yan kay Kuya Bong, ay hindi pa kayo magkakilala ni Kuya Bong, ay alam na yan ng mga viewers.
Alam na ng mga viewers kung ano yung ugali ni Kuya Bong at kung anong merong bisyo itong si Kuya Bong. At alam din ng mga viewers na kahit may ganyang bisyo itong si Kuya Bong, ay hindi nito kayang manakit ng tao. Kaya Ate Girl, sana naman, sana kahit kaunting awa nagkaroon ka dito kay Kuya Bong. Kinuha mo ito kay Laka Business eh. Dapat pinanindigan mo na ito. Sana naman, hindi yung ganyan-ganyan mo na lang siyang itapon. Na matapos mong gamitin at wala ka ng pakinabang, ayan, bibitawan mo na parang isang basahan na matapos mong gamitin ay babaliwalain mo na lang. Tapos sasabihin mo, nagawa mo na ang lahat ng pwede mong gawin. Come on, Ate Girl. Wala ka pang nagagawa. Yun ang totoo. Dahil hindi mo pa nagagawang magsakripisyo ng katulad ng ginawang pagsasakripisyo nila ka-business para dito kay Kuya Bong. Ni hindi mo pa nagawang unawain si Kuya Bong ng katulad ng ibinigay na pang-unawa nila ka-business kay Kuya Bong. Kaya wag mong sabihin na nagawa nyo na ng pamilya mo ang lahat para mapagbago lang itong si Kuya Bong. Ang totoo, ang nagawa nyo lang ay ang gamitin siya. Yun lang. Tapos. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po, nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At maraming salamat po doon sa patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out ito si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. At shoutout din po dito kay MK Inday Okray. Shoutout po sa inyo ma'am. At ganoon din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Ma'am Fleurs Channel, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, at Kamix Vlog. Ayan, shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.